Napag-usapan natin ang patungkol sa pagwawala nitong si Vega. Ito ang naisip niyang paraan para makatakas siya. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nag-upload na nga pala guys ang Kohay PH ng Tagalog na solo leveling. Kaya kung gusto mo makapanood ng Tagalog solo leveling contents, bisitahin nyo ang Kohay PH. Link in the description. So ngayon nga, tinitingnan lang siya nitong si Diablo with very narrowed eyes. Napatawa itong si Diablo at sa isip niya, nagtatry lang daw na makasurvive itong si Vega. Wala na daw kwenta itong mga ginagawa nito. Pero sasakyan niya daw muna itong trip nito for now. Hindi magiging complacent itong si Diablo at alam niyang hindi siya gagawa ng blunders na ina-expect nitong si Vega. Imposible daw yun para sa kanya. Ang dahilan talaga kung bakit hindi nagiging offensive si Diablo dahil tinatry niyang kumuha ng accurate reading sa mga capabilities nitong kanyang kalaban. At ngayon halos tapos na nga itong assessment niya na ito. Tinake into account nitong si Diablo ang growth nitong si Vega. Matindi itong calculations niya. At ngayon nga na totally ay may isolate na itong si Vega kailangan na lang daw tapusin ito nitong si Diablo. Kailangan niyang tapusin si Vega without leaving a single speck of dust para once and for all hindi na ito makabalik pa. Pero may isang troublesome na pangyayari na na-reveal sa may point na ito. As a result ng analysis progress nitong si Vega, mukhang pwede na daw mag-revive itong si Vega mula sa mga branched cells kahit na mawasak ang kanyang main body. Probably, pati daw mga powers nito na katulad ng Evil Dragon King Acid Dahaka at ang formation ng dark cells nitong si Zilenius ay may inherit din nitong Evil Dragon Spawn. Kahit daw patay nila ito ngayon, makakatakas ang Evil Dragon Spawn at magre-resurrect bilang bagong Vega. Naisip ni Diablo na no wonder daw nakawala ito kay Testarossa pero hindi niya daw pwedeng i-allow ang sarili niya na gumawa ng same mistakes na nangyari nga dito dati. Medyo nag-alala itong si Diablo. Madali lang daw talagang talunin si Vega pero kailangan niyang gumawa ng steps para sure na hindi ito makakapagpa-revive. And aside from that, meron pang two concerns itong si Diablo. Ang una, baka targetin ni Vega itong si Mai Furuki. Since walang teleport capability si Vega, natural lang daw na susubukan niyang gawin ito. Pero sure naman sila na if ever man na mangyari yon, meron na silang countermeasure dahil nakabantay ng maigi itong si Zishon dito. Then ang second concern naman niya ang unpredictability ng isang cornered man. Habang iniisip ito nitong si Diablo, nagpadala ng telepathy net itong si Benimaru. Sabi ni Benimaru, sinusubukan daw nila na i-isolate totally itong si Vega. Pero in the process, nakapag-decide daw sila na mag-take ng mas drastic measure, which is ang i-isolate ang lahat ng mga levels na nai-erode na nga nito. Nag-agree naman dito itong si Diablo. Pero tinanong ni Benimaru kung may other problems pa daw ba. Kahit na nakikita ni Benimaru ang situation sa may big screen, mahirap pa din daw makakuha ng sense of temperature sa may actual site ng battle. Kaya nakikinig siya sa may opinion ngayon nitong si Diablo. Policy din kasi nitong si Rimuru na i-share sa bawat isa maging ang mga smallest of the problems. That way, mas madali nila itong maayos. And explain ni Diablo na kapag pinabayaan daw nila ngayon itong si Vega, malaki daw ang possibility na magpapakamatay ito ngayon dito. Pero bigla ito magte-take over mamaya sa may Evil Dragon Spawn na papunta sa may lower level. Kaya kailangan daw muna nila na alisin yung Evil Dragon Spawn para mai-prevent ang ganong klase ng pangyayari. In theory nga daw kasi, quickly talaga dapat na ini-eliminate ang mga opponents na kagaya ni Vega. Kasi kung hindi, baka makapag-gain pa daw ito ng another extra power at baka mas maging malala pa. Ini-admit nitong si Diablo na kahit na inasar niya itong si Testarossa, naiintindihan niya daw kung bakit ito nagkamali dati. Troublesome daw talaga ang nature nitong si Vega. The more troublesome ang opponent, mas kailangan daw na mag-proceed surely kahit na medyo mas magiging matagal ang kanilang gagawin na process. Na-remind dito itong si Diablo at nag-compose siya ng kanyang sarili. Yung mga Evil Dragon Spawn na kalaban nila dino ngayon nagre-revive ng maraming beses. As a matter of fact, yung tinalo ni Diablo eventually ay nabuhay din pala uli. At ngayon, tatlo na ang kalaban nila ng sabay-sabay. Pero kahit na ganun, hindi pa rin sila match kay Dino na nagsisipag nga ngayon. Pero napansin nila na palakas ng palakas itong mga ito little by little. Siguro daw, dahil sa sineshare nga nitong si Vega ang power niya sa mga Evil Dragon Spawn na ito habang nakaka-absorb siya ng power sa may labyrinth. Then biglang mayroong pumasok na idea sa may isip nitong si Diablo na yung papunta daw sa may lower level na
isang evil dragon spawn ay malayo sa main body nitong si Vega. Kaya baka hindi daw ito ganun kalakas. Kasi dahil mas malayo nga, mas mahirap dito mag-send ng energy. Pero still, ay hindi daw nila ito dapat na i-underestimate kasi talagang pain in the ass daw itong si Vega. Ngayon, fully nang naiintindihan nitong si Benimaru ang kanilang situation at nabagabag nga din siya. Pero seeing na dinodominate naman itong si Diablo si Vega, nagplano na lang ng bagong strategy itong si Benimaru. After daw matalo nitong si Diablo si Vega, talagang puputulin na daw nitong si Benimaru ang connection ng mga isolated floor levels sa kanilang labyrinth. Sa ganitong paraan, kahit mag-revive nga si Vega, hindi na siya makakabalik sa may labyrinth na ito. Once na naikat na nila itong mga floor levels na ito, hindi na nila makikita ang status sa may monitor. Mawawala na sila ng update, kaya talagang dapat bago nila gawin yon ay wala ng way itong si Vega para makabalik sa kanila. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.